Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Ang matandang nakaupo sa tapat ni Ye Changqing ay gumawa ng isa pang galaw. Ang itim na piraso ay bumagsak at ang tuyong tunog ay umalingaw-ngaw na pertagtawag ng kamatayan. Si Ye Changqing ay nanatiling hindi natitinag, naglalagay ng isa pang puting piraso sa board, ang kanyang boses ay matatag, umalingaw sa katahimikan ng hangin. Kung nag-aalala ka sa maaari mong mawala, at hindi ka ng ahas na lumusat, ikaw ay mapapalibutan at mamamatay sa pagsubok na ito. Ang matanda ay gumawa ng isa pang galaw, at nagpatuloy si Ye Changqing, ang kanyang tono ay kasing tibay ng bakal, hindi ka rin magkakaroon ng karapatang masaksihan ang wakas. Inabot ni Ye Changqing ang garapon ng mga piraso, bumunot ng isang piraso, isang purong puti, at determinadong inihagis ito. Malakas niyang ipinahayag, puti 58, nagtatanggol. Ang puting piraso ay marahang lumapag mismo sa gitna ng board, sa sandaling inilagay niya ito. Muling nagsalita si Ye Changqing, ang kanyang boses ay kumulog na parang kulog sa hangin, lumilipad na phoenix na nagpapatatag sa sansinukob, ang espasyo ay biglang tila nagyelo, ang oras ay tumigil. Si Nangang Xiansu ay tumigil sa gitna ng kanyang galaw, hindi na makagawa ng isa pang hakbang habang siya ay unti-unting naglaho na parang isang usok sa harapan ni Ye Changqing. Ang walang laman na board ay nakatayo bilang isang deklarasyon ng kanyang tagumpay. Nasaksihan ang eksenang ito, ang matandang lalaki ay hindi napigil ang bumulalas ng may pagkamangha, kahanga-hanga, tunay na kahanga-hanga. Tumingin si Mochi kay Ye Changqing nang may ganap na naiibang tingin, puno ng paghanga, at biglang sinabi, nagawa niyang lutasin ang pagsubok ng aking Panginoon, bihasa sa pagpipinta at pamamaraan, walang bagay na hindi niya ginagalingan. Hindi tulad ng nagulat na ekspresyon ni Mochi, si Yan Bingxian ay tila sanay na sa pambihirang talento ni Ye Changqing, ngumiti lamang ng kaakit-akit at tinakpan ang kanyang bibig habang sinabi, tunay na karapat-dapat kay Ginoong Ye. Si Mochi ay nagulat pa rin, tumitingin kay Ye Changqing at iniisip sa kanyang sarili, hindi ko inaasahan na may makakalutas ng pagsubok na ito sa napakaikling panahon. Doon, ang grupo ng mga nakababatang alagad ay nagkumpul-kumpol, nakatingin sa chessboard, patuloy na bumubulalas, kamangha-mangha, tunay na kamangha-mangha. Si Ye Changqing ay yumuko bilang tugon, salamat sa inyong pagkabukas palad. Pagkatapos nito, humakbang siya sa harapan ni Mochi at nagsalita ng may ngiti, Mo Floor Master, maaari ko na bang palawakin ang aking pananaw at makita ang natitirang 13 laro ng sinaunang set na ito? Ang ilang mga manlalaro ng chess sa likuran ay nagsalita, ang binatang ito ay marahil ang may pinakamataas na antas ng kasanayan sa chess sa halos 100 taon, tunay nga, kung malulutas niya kahit isang natitirang laro, siya ay makakakuha ng napakalaking mahiwagang kapangyarihan. Si Mochi ay bumantong hininga at pumayag, mabuti, sa pagsasabi nito. Naglakad siya sa bookshelf sa likuran, kumuha ng isang kahon na gawa sa kahoy, at sinabi, Ginoong Ye, kahit na nakapasa ka sa pagsubok, dapat kong ipaalala sa iyo ang isang bagay, kahit na ang isang kasing lakas ng aking Panginoon, habang nakakapasok sila sa dao sa lugar, isang board lamang ang kanilang malulutas. Kaya, si Ye Changqing ay sabik na sumagot, nakuha ko, iniunat niya ang kanyang kamay na parang kukunin ng kahon. Ang kanyang ekspresyon ay sabik, bilisan mo at subukan ko, hindi na ako makapaghintay na ipakita ang aking talento. Pagkatapos ay naisip niya sa kanyang sarili, ang kanyang ekspresyon ay mapanghamak, tigilan mo na ang paggamit ng mga pamahiin upang lokohin ako sa mga anteng-anteng na yun, hindi ba't ilang piraso lamang ng papel ang mga yun, gaano sila mapanganib? Itinaas ni Mochi ang isang daliri, kinagat ito hanggang sa damyugo, pagkatapos ay hinayaan ang dugo na tumulo sa kahon. Ang matandang lalaki ay tumingin ng may pagkabigla, bumulalas, naku, ginamit mo ang blood restriction mula sa sinaunang panahon upang protektahan ito, tila ang larong ito ay tunay na hindi simple. Dahan-daang binuksan ni Mochi ang kahon at isang usok ng nakakatakot na espiritual na enerhiya ang pumilibot dito. Isang chessboard sa loob ang nahayag at ang lahat ay nahirapang mapanatili ang kanilang komposura sa harap ng mapang-ipang aura nito. Isang nakakalamig na alon ang dumaan sa kanilang mga gulugad na naging dahilan upang sila ay manginig. Pakiramdam ay parang tinititigan ng isang higanteng ahas, na nagpapahirap huminga,
nararamdaman ko na ang napakalaking mapang-ipang kapangyarihan na parang ako ay tinitignan ng makalangit na lihim na parang isang langgam. Huwag mo na banggitin, ako ay pinipilit pababa hanggang sa hindi ko maiangat ang aking ulo. Ang isa sa kanila ay nauutal, ang kanyang boses ay nanginginig. Kinuha ni Mochi ang bandila at sinabi, tila nararamdaman ninyong lahat na ang sitwasyong ito ay lubhang mapanganib at nakakatakot. Umaasa ako na ang mga kabalyero ng kaharian na hindi pa dumarating ay huwag hanggal na mag-isip na subukang maghanap ng paraan upang lutisin ang board mismo. Kung may anumang hindi inaasahang pangyayari na magaganap dahil dito, hindi ako mananagot. Pagkasabi, inabot niya ang bandila kay Ye Changqing. Ginoong Yi, kayo na po. Si Yan Bingxian ay masiglang sumigaw, Ginoong Yi, kaya nyo yan. Umupo si Ye Changqing, hawak ang bandila sa isang kamay habang muling inaayos ang mga piraso sa ibaba gamit ang isa. Bumubulong, itim, nagbabago sa 6, puti, tumalon palabas, itim 7, humahabol, puti 8, nakikipaglaban para sa itaas na lupa. Habang inaayos ang mga piraso, naisip niya sa kanyang sarili, ito ay medyo katulad ng laro na nilaro ko nung lumahok ako sa amateur level 1 tournament bago ako mag-crossover. Ito na ba ang lahat? Si Mochi na nagmamasid sa gilid, pagkatapos ay sinabi, mukhang nagsisimula na ito ng diretsyo, hindi ka ba maghahanda ng anumang depensa? Si Yan Bingxian ay bumulong kay Mochi, sanay na siya dyan, karaniwan, hindi siya nagsasalita ng marami. Makalipas ang ilang sandali, si Ye Changqing ay tila nag-aalangan, bumubulong, ano ang gagawin ko? Ang mga tao sa paligid ay bumulong, mukhang ang binatang ito ay humaharap din sa isang mahirap na labanan, mayroon siyang ilang kasanayan, ngunit hindi marami, tila ang sinaunang larong ito ay hindi madaling lutisin. Umiling si Mochi sa pagkadismaya, ilang taon na, at naisip kong maghihintay ako ng isang eksperto, ang Master Pavilion ay nag-utos sa akin na humanap ng isang talento, ngunit tila hindi ito si Ginoong Ye. Si Ye Changqing ay nakatuon pa rin sa paghahanap ng paraan upang masira ang mahiwagang Porma Sion, siya ay mental na nagkalkula at nakabuo ng 11 paraan, ngunit lahat ay nangangailangan ng higit sa 5 galaw upang manalo, medyo nakakahiya. Sa huli, nagpa siya si Ye Changqing, well, gagamitin ko na lang ang 3 paraan. Nang maisip ito, maingat niyang itinaas ang isang piraso ng chess at inilagay ito sa board. Biglang, may tumingala sa pagkabigla at bumulalas. Tumingin kayo doon. Ano? Ano yun? Sa kalangitan, isang higanteng chessboard ang nakalutang. Kakaiba, ito ay mukhang kasing buhay ng tunay, at ang mga piraso ay tila gumagalaw, naglalabas ng isang hindi maipaliwanag na aura ng misteryo. Nasaksihan ni Lurai ang kakaibang eksenang ito at mabilis na nagsalita upang ipaliwanag sa lahat. Ito ay isang chessboard na nabuhay, maging ang babaeng may pulang buhok ay labis na namangha kaya hindi makapagsalita. Naisip niya sa kanyang sarili, noon, kahit na ang aking Panginoon ay humiram ng mga labi ng laro upang pumasok sa landas, hindi kailanman lumitaw ang gayong kababalaghan. Ang mga Porma Sion sa higanteng chessboard na yun ay nagsimulang magbago ng patuloy na parang ito ay isang buhay na nilalang na humihinga. Ang matandang lalaki ay nakatitig sa chessboard, hindi kumukurap kahit isang beses, ang kanyang bibig ay patuloy na bumubulong, kahanga-hanga, tunay na kahanga-hanga. Ang chessboard na ito ay tila nakatuon sa gate ng buhay, pinipilit ang kalaban sa isang walang katapusang pakikibaka na nauubos hanggang sa kamatayan, ngunit ang maliit na kaibigan na ito ay nakalkula ang buong galaw ng board. Si Lurai ay balisang tumingala sa animated na chessboard at lumingon upang tanungin si Mochi, sa tingin mo ba kayang basagin ito ni Ginoong Ye? Lumaki ang mga mata ni Mochi habang sumagot siya, hindi ito usapin kung kaya niya o hindi. Matapos ang ilang sandali ng pagkakatulala, si Ye Changqing ay biglang kumurap at nabawi ang kanyang komposura, ang kanyang mga kamay ay kumilos ng mabilis at maganda na parang sayaw sa chessboard, pagkatapos ay marahang naglagay ng isang puting piraso, ang buong espasyo ay tila natahimik, si Mochi ay bumulalas, nabasag ni Ye Changqing ang Porma Sion ng chess. Matapos malutas ang mga labi ng laro, isang malalim at sinaunang boses ang umalingaw mula sa chessboard. Inapo, binabati kita sa matagumpay na paglutas sa mga labi na aking iniwan, ito ay nangangahulugang ikaw ay kwalipikado na magmana ng aking pamana. Nang marinig ito, masayang itinaas ni Ye Changqing ang kanyang mukha, iniisip sa kanyang sarili, narito na, narito na, narito na, ang gantimpala para sa paglutas ng sinaunang mga labi ay narito na, ibinuka niya ang kanyang mga braso ng malapad,
Ipinikit ang kanyang mga mata, at sinabi, "Ipagkaloob mo sa akin ang mga gantimpala ng banal na chess, ako ay handa." Biglang, isang sinag ng liwanag ang sumabog mula sa chessboard at mabilis na pumasok sa katawan ni Ye Changqing, ang chessboard ay marahang bumaba rin. Gayunpaman, mula sa pananaw ng isang tagalabas, si Ye Changqing ay mukhang walang pinagkaiba sa isang baliw na nagwawagayway ng kanyang mga braso at binti, tumatawa sa kanyang sarili. Pinagmasdan ni Mo Chi ang eksena sa harapan niya, nagmumukhang naguguluhan. Lumingon siya kay Yan Bingxian at nagtanong, "Anong nangyayari kay Ginoong Yi?" Si Yan Bingxian ay wala ring alam. Tanging makasagot, "Hindi ko alam." Marahil siya ay sumusubok na magpakita ng paggalang sa sinaunang mga labi. Sa sandaling ito, binuksan ni Ye Changqing ang isang mata, nananatiling tahimik, matapos ang mahabang paghihintay, bigla siyang namutla at sumigaw sa langit, "Sampain, anong nangyayari dito? Anong pamana ito?" Nanginginig sa galit, ibinagsak ni Ye Changqing ang bandila sa mesa at sumigaw, "Niloloko mo ba ako?" Nakita ang galit na reaksyon ni Ye Changqing, si Yan Bingxian ay nagmadaling lumapit upang magtanong, "Ginoong Ye, okay ka lang ba?" Kinamot ni Ye Changqing ang kanyang pisngi at sumagot, Ayos lang ako, ayos lang ako." Pagkasabi niyan, ang kanyang ekspresyon ay muling naging seryoso habang nagmuni-muni. Maaari kayang ang pamana na ito ay parang isang jigsaw puzzle, na nangangailangan ng bawat piraso upang mabuksan ang butas. Lumingon siya kay Mo Chi at nagtanong, "Binibining mo, maaari mo bang lutasin ang lahat ng natitirang 12 palaisipan?" Ang tanong ni Ye Changqing ay nagdulot kay Mo Chi na huminto. Ang mga patak ng pawis ay namuo sa kanyang noo, at sa maputlang mukha, nanginginig siyang nagtanong, "Gusto mo bang ipagpatuloy ang paglutas?" Si Ye Changqing ay tumugon, "Tama yan." Ang kanyang maikling pag-amin ay naging sanhi ng paggulo ng mga tao sa likuran, puno ng pagkalito. Nais ba ng binatang ito na patuloy na lutasin ang lahat ng mga palaisipan, bata at walang karanasan? Ngunit iyon ay isang dakilang Panginoon ng pambihira. Ito ang unang pagkakataon na may naglakas loob na magpahayag na nais nilang lutasin ang lahat. Matapang, tunay na napakatapang. Si Mo Chi ay hindi sinasadyang naalala ang imahe ng kanyang Panginoon mula sa mga nakaraang taon, at isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ang sumiklab sa kanyang puso. Noon, ang kanyang Panginoon ay gumugol ng lahat ng kanyang enerhiya upang subukang lutasin ang isang laro ng chess, kaya napagod na kailangan niyang nakahiga sa kama ng ilang araw. Nakita ang nagulat na mga ekspresyon ng lahat, si Ye Changqing ay ngumiti lamang ng mahina, isang kapansin-pansing kumpiyansang ngiti. Nagtanong siya, "Binibining mo, may problema ba?" Isang pilit ng ngiti ang panandali ang lumitaw sa mukha ni Mo Chi habang nauutal siyang tumugon, Hindi, pakihintay lang sandali, kukunin ko ito para sa iyo kaagad." Si Lu Raiyi ay nagmasid at nasaksihan ang lahat ng nangyari. Tahimik siyang umalis ng silid, ang kanyang tingin ay tuso, bumunot ng isang bagay na naglalabas ng mahinang asul na liwanag. Iniisip sa kanyang sarili, si Ye Changqing ay tunay na isang henyo. Dapat ko itong iulat kaagad sa Master Pavilion. Ang mahinang berdeng liwanag ay lumipad sa pinakamataas na palapag ng Qingfeng Pavilion.